Welcome sa ating episode 2. At sa episode na ito, pag-usapan natin kung ano yung mga recreation, ano yung mga sports na pwedeng laruin dito sa Malaysia, lalo na sa mga OFW na kagaya ko. By the way, my name is Van, isang OFW dito sa Malaysia. And gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang pamumuhay dito sa Malaysia. Isa sa mga concerns kasi natin, lalo na sa mga mahilig sa sports or gustong maging fit o mag-work ako abroad, meron ba akong pwedeng gawin as a recreation like sports, or kung isa kang varsity player o isa kang avid player sa isang sports, pwede ko bang laruin ito sa Malaysia? Ngayon i-discuss natin anong mga meron dito sa Malaysia kung saan ako nakatira. Pero limited lang ito kung saan ako, kasi hindi rin naman ako exposed sa ibang lugar kagaya ng sa KL. But definitely if makakita ka ng mga ganitong sports dito sa lugar kung nasaan ako, definitely most likely meron din sa iba. Kasi nandito ako sa Petaling Jaya area. It's not like the city sa Kuala Lumpur. Pero dito marami. Umpisahan natin ang usapang recreational and sports pagdating sa running. Kasi running, alam ko ang running nagbo-boom na sa Pilipinas. Marami ng fun runs, marami ng mga ganon na activities sa Pinas. And if pupunta ka sa Malaysia para magtrabaho, isipin mo, makakapagtakbo pa kaya ako? Pwede pa kaya akong sumali sa mga marathon, mga fun runs, mga ganyan? And to tell you, yes, pwede ka pang sumali. In fact, sa lugar kung saan ako, dito sa PJ, merong mga parks na pwede mong puntahan. Isa ito na sa park na tinambayan ko ngayon. Dito ako nagpapalipad ng drone actually. So may mga parks na pwede mong puntahan, pwede kang tumakbo. In fact, dito sa lugar ko kung saan ako nakatira, bibilangin ko parks, siguro 1, 2, 3, 4, 5, mga 5. Kahit bago-baguhin mo yan every weekend na destination, pwede kang pabago-bago kasi maraming parks. Kaya nito, makikita mo na sa park ako, isang football field ang nandyan, and dito sa paligid na to pwede kang umikot. Dito actually talaga ako tumatakbo few years back, kasi hindi na rin ako masyadong tumatakbo ngayon, and malalaman mo niyo later sa video ito kung bakit hindi na ako tumatakbo at kung ano na yung sports na nilalaro ko. So running, walking, no problem. Yan siguro ang pinaka-basic na recreational sport na magawa ng isang tao na without spending much, without joining a club or anything. Pwedeng ikaw lang mag-isa. Actually, pwede ka rin mag-join ng maraming groups or clubs dito na related sa running. In fact, pagdating sa running, andito ang Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Yearly event yan. Yung Penang Bridge Marathon, dinadayo yan ng mga international runners. If diehard ka talaga or very fan ka in running, you can actually join those things. You can only join these tournaments. Meron din tayong mga Pinoy groups na doing running and also ultra marathon. Ang pinaka gusto ko dito ay meron silang event every Sunday. Sa Kuala Lumpur yun, hindi dito. So you have to go to Kuala Lumpur pa. Sa pinaka city center ng Kuala Lumpur, isasarado nila ang lahat ng streets for cars. It's called Car Free Morning. Car Free Morning sa KL. And I think nasa mga 6 to 11. Hindi ako sure sa exact oras, pero 6 to 11 in the morning ng Sunday, sasara nila yung mga main roads ng KL para
to give way sa mga runners and bikers, skaters, lahat na ng wheels na makikita mo. And it's nice kasi dadaan ka sa mga pinaka magagandang lugar sa Kuala Lumpur. And yun isa sa mga favorite na event ko as a runner. And siguro kung biker ka, pwede nandun din. Dinadala ng mga tao lahat mga bikes nila, anything na pwede nilang madala para mag-join sa event na yun. So if you are a runner, a biker, skater, exciting na pumunta dito at sumali sa mga ganun. At hindi mawawala yung football. Football ang laro mo, walang problema dito. Merong futsal, indoor football, diba? So, and meron ding field football. Kailangan mo lang pumunta sa mga lugar kung saan meron ganon. Kagaya dito, meron nakipaghalubilo sa mga tao na naglalaro ng football. Yun lang. Di na masyadong stress ang football kasi yan yung pinaka number 1 sport dito sa Malaysia. Maraming naglalaro niyan dito. Dalhin ko kayo sa isang park na malapit lang din dito. Let's go. Kung mapapansin mo, dyan yung office namin. Sa episode 1 pinakita ko yan. Ito yung mosque kung saan kami kumakain. Malapit lang to sa park kanina. 3 minutes lang na walk. Punta tayo dun. Dito na tayo. Kung nakikita nyo, isang park na naman. Dito, ito parang maliit lang to compared sa kanina. So wala siyang field. Pero yung football field kanina na park, nandun lang. So tatawid ka lang talaga. Kaya lang may river kasi dyan, kaya umikot pa ako. Sa mga bata, walang masyado ako nakikita mga batang naglalaro dito. Pero ayan, pwede. May mga naglalaro dyan ng sepak takraw. Ito tayo sa kabilang park. Maingay, baka din nyo ako marinig. May nagbo-blower ng mga dahon. Bad trip. If napapansin yung wala pala masyadong tao dahil Chinese New Year ngayon, and ito rin yung time din na makapag-video ako. So ito, nandito tayo sa isang basketball court kung saan nasa loob din ng isang park. So yung park kanina na may football nandun, kabila lang. Ngayon dito basketball court naman. Maayos dito. I mean, arayaw lang din sa mga basketball court natin sa Pinas. Pero syempre iba yung the way na paggawa ng kanilang ring. So yun, ito yung isa sa mga basketball courts kung saan nagsimula. I mean, nung dumating ako dito 2011, ito yung pinakaunang basketball court na nilalaro ng mga Pinoy dito sa Section 14 sa Pilipinas. And memorable sa akin kasi dito kami nagkakilala ng mga office mates namin, mga kapwa OFW. At matagal din, may mga liga silang ginawa. And yung ligang yon tumagal, umabot ng ilang seasons. And masaya ang naging community ng mga Pinoy. So, kung tinatanong mo basketball, may malalaroan ba ako ng basketball? Definitely meron. Mas prominent ang mga basketball courts sa mga lugar kung saan may mga Chinese na residents. Kagaya nito, may parang barangay hall nila yan dyan sa dito na Chinese din. So, malaki ang
possibility na may basketball court pag may Chinese community. Ang ingay. Dito sana ako magsasalita pero may nagbo-blower doon kaya lilipat na lang ako. Ingay. Kahit ako naingayan, baka lalo pa kayo sa video. Lipat ako kasi ang ingay. Tapos pagdating ko dito, mayroon din nagpapaputok. Ay, buhay talaga. So, tuloy tayo. Basketball, ito na rin siguro ang pinakamalaking community sa mga Pilipino dito sa Malaysia. In terms of sports, kasi meron akong nakita, I think sila yung pinakamalaki. Tawag nila ay MOB, Malaysia OFW Basketball League. One of the biggest basketball leagues sa Malaysia. I think sila lang din ang pinaka-biggest na mga Pinoy. And I think season 3 or 4 na sila sa kanilang paliga. And if you're a basketball fan, I would definitely recommend nga mag-join sa kanila. Maraming mga teams na nabubuo sa kanilang liga, and then meron silang grand opening, charity events, mga ganon, and to the point na naka-live stream, medyo organized din sila. In fact, naka-shoot na rin ako for several seasons sa kanila, and papakita ko mga pictures ko sa mga events na yon. Pati mga videos meron din ako. So if you wanna check it out, Malaysia OFW Basketball League, MOB, nasa Facebook sila. Check it out if you are into basketball. So ano ba na-discuss natin? Running, okay dito. Basketball, definitely okay dito. Kwento ko lang, isang sport na hindi masyadong okay dito ay ang tennis. Kasi tennis player din ako. Ang pinakaunang hinanap ko talaga was a tennis court or a group na makapaglaro sa akin. Meron na lang akong isang kakilala na naglalaro. Di pa kami naglaro, and mahirap maghanap ng courts. Although dahan-dahan na siyang dumami, dahan-dahan na siyang nagkakaroon ng mga players, hindi pa rin siya talaga sobrang sikat dito. Kaya konti lang naglalaro. If you're tennis, meron pa rin naman, pero mahirap ka makahanap. If gusto mo talaga, meron pa rin naman. May mga specific lugar lang na pupuntahan. Update ko lang about sa aking pag-uwi. Sa episode 1, binanggit ko kung ano yung mangyayari sa akin in the coming months. So, uuwi ako para mag-join sa graduation ng anak ko. And excited ako. Kaya lang wala pa akong ticket. At saka kailangan, may mga documents pa akong kailangan kunin sa office. Kaya hindi pa ako nakabili ng ticket. Wala pa akong OEC. Apparently, sinabi nilang hindi na kailangan, pero kailangan pa rin. Hinahanap pa rin siya sa airport. So, yun ang update sa aking pag-uwi. Sa ngayon, alas magti-10 na, and kailangan kong kitain ng mga friends ko. Kwento ko na lang din yung ibang sports later. Magkikita kasi kami ng mga friends ko later. Di ko alam kung mapapakita ko sila. But mag-meet kami sa KL, and ano lang, chika-chika, tambay-tambay, and tingnan natin kung anong mangyayari later. So balikan ko kayo later. Bye!